Name of the Lord, Jesus Christ. Thank you, Jesus, sa panibagong umaga. Woohoo! It's Friday morning. Hallelujah. Thank you, Lord. Friday na po. Salamat, Panginoong Jesucristo, at kami nakaraos. Hallelujah, Lord Jesus. Napakabuti niyo po, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. Oh, Jesus. It's Friday! Hallelujah! Friday is here. Friday! Friday! Yahoo! Friday! Glory to God Almighty. Thank you, Jesus, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah. You are good at all times. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. You are good at all times. We praise your name. We glorify your name. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoong Jesucristo, dahil ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah, Jesus. Glory to God Almighty, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Yes. It's another day. And it's Friday today. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Friday morning, March 2025. Malapit na matapos ang buwan ng Marso, the Lord willing, mga kating Jesus. Ayan, so Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers, welcome dito sa ating live. God bless us all. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Hallelujah. God, the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, at ang banal na Espiritu. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita.
Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Andito po kami, Diyos Ama. Panginoong Kristo, banal na Espiritu, maraming salamat po at kami ay muli mong ginising, binigyan ng pagkakataon na ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay aming kilalanin sa aming mga buhay, ikaw ay aming itaas at ipakilala sa sanlibutan, Panginoong Kristo, na ang lahat ng dila ay magdeklara na si Jesus ay Diyos, na ang lahat ng mga tuhod ay luluhod kay Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat po at kami ay ligtas sa anumang kapahamakan, maging ang aming mga pamilya. At ngayon po ay araw ng Biyernes. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Yan, palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo sapagkat wala tayong magagawa kung wala siya. Oh, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, let's welcome the Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed,
Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay nagpapakumbaba sa tuno ng iyong kaawaan. Hinihingi namin ang kapatawaran ng anumang aming mga nagawang kasalanan sa inyo. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong presensya, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah, Jesus. We praise your name, we adore you. Bless us, open the eyes of our hearts. Nang sa ganun po ay maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At maraming salamat, Banal na Espiritu, sapagkat binuksan mo ang mga isipan namin, mga puso namin kahapon at naintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating na ito'y aming maging gabay sa aming pamumuhay sa araw-araw habang hinintay namin ang tamang panahon na si Panginoong Jesucristo ay muling babalik at kunin niya ang kanyang mga mananampalataya. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kagalingan, ang kanyang kawaan, ang kanyang pagmamahal ng walang hanggan. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen! Welcome dito sa ating live sa bahay ng Diyos. Ayan. Team Jesus International School of Faith. Yan. So, kumusta na kayo dyan? Kayo ba ay naka-schedule na para sa inyong mga baptism? So, dapat ay naka-schedule na kayo sa mga baptism ninyo. Dahil malapit ang matapos ang Marso, mga ka-Team Jesus. So, dapat ang ating priority ay ang ating baptism. Baptism, no? Baptism. So, tago lang natin ang ating buhok para parang maikli lang ang buhok natin. Pero tinago lang pala. Oh, nakatago lang siya. Ganyan, ganyan. Diba? Okay. So, dito tayo sa salita ng Diyos. So, kahapon ay tinuruan tayo ng Banal na Espiritu. Ngayon ay 3:28 na, no? Kahapon ay 3:27. So, tinuruan tayo ng Banal na Espiritu tungkol sa bagong katawan natin. So, kung tayo ay pagdating ng rapture, kung tayo ay nananatili kay Panginoong Jesucristo at hindi tayo na-deceive ng kaaway ng Diyos, mga ka-Team Jesus, sapagkat marami ngayon ang mga false prophets na lumalabas, at kung tayo ay hindi tayo deep-rooted sa salita ng Diyos, ay maaring tayo ay maluko o ma-deceive ng mga taong ito. Kaya kailangan na mag-ingat tayo, mga ka-Team Jesus. Kailangan na ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo ay dapat na buo, at ang ating susundan lamang ay ang kanyang salita. Simple lamang ang pagpapahayag sa salita ng Diyos, at hindi na natin ito kailangang pahirapan ng ating mga sarili sa sarili nating interpretasyon, kundi hintayin natin ang pagpapakahulugan ng salita ng Diyos ayon sa revelation ng Banal na Espiritu. So kahapon ay tinuruan tayo ng Banal na Espiritu
na yung ating mga katawan ay dapat nating alagaan sapagkat ito ang templo ng banal na Espiritu habang tayo ay nandito sa lupa, habang hinihintay natin ang buhay o ang katawan na hindi namamatay, no? Kahit na tayo ngayon ay nahihirapan dahil sa sitwasyon natin, sa kahirapan ng buhay, subalit, no? Hindi tayo nawawala ng pag-asa, subalit sinisikap natin na malugod ang Diyos sa ating mga ginagawa. So the Lord will be pleased with what we do. No? Nang sa ganoon, no? Nang sa ganoon, maging dito man o sa piling niya, mapalugod ang Diyos sa ating mga ginagawa while we are waiting for His coming back. Ayan. At pinaalala sa atin ng salita ng Diyos, sapagkat haharap tayo sa ating, harap tayong lahat kay Kristo upang hatulan. Kaya para tayo, ang hatol sa atin ay, well done, my good and faithful servant. Kaya tayo, habang tayo ay nandito pa sa lupa, no, ay gawin natin kung ano ang nararapat sa kanyang harap at huwag tayong mag-focus sa ating mga pisikal na sitwasyon. Mag-focus tayo sa kung ano man yung hindi nakikita at mag-focus tayo sa ating katawagan kung ano ang sinasabi ng Word of God through the conviction of the Holy Spirit. Kaya maging masaya tayo kung ano mang mayroon tayo. Pwede naman nating i-enhance ang ating mga mukha sa pamamagitan ng paglilinis nito, pag-iingat, o sige, paglagay ng mga kilay-kilay dyan, whatever. Pero hindi na nararapat na, o hindi na kailangan na palitan o ayusin ang ilong para ang ilong ay tatangos at iba pa. Salamat sa Diyos. Ang aking ilong ay original to, original. Original ang ilong na ito, hindi ito pinatangos, no? Thank you, Jesus. So ano man ang ilong meron tayo, bibig at iba pa, yan ang ang pagkalikha ng Diyos sa atin. At we are beautiful in the eyes of the Lord. Kaya dapat ay kontento na tayo at gamitin natin ang ating mga katawan upang sa ganoon ay mapurihan ang ating Panginoong Hesus Kristo at pagdating sa paghatol, ay mapasama tayo doon sa paghahatol na ibigay niya sa yung eternal life. Yan, kasi nasunod natin ang kalooban ng Diyos. Ang pagsisilbi sa Panginoong Jesucristo ay hindi yun aayon sa edad mo. Pag sinabi mong bata ka pa, ay bata pa kasi ako, hindi ako pwede kasi ganyan, no? Kahit bata, matanda, hanggat bata, matanda, may ngipin o wala. Basta't pwede pang magsalita, pwedeng maglumakad, pwedeng magpahayag sa salita ng Diyos. Walang pinipili ang ating Panginoong Jesucristo sa kung sino ang pwedeng magsilbi sa Kanya. So lahat tayo ay pwedeng magsilbi sa Kanya. Kaya alagaan natin ang ating mga katawan at as much as possible ay makatulog tayo ng at least 7 hours man lang na tulog. Nang sa ganoon ay maayos ang ating pagtulog at as much as possible ay matulog tayo mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Dahil ito yung mga time na kung saan ang ating internal organs ay nagpapahinga at sila rin ay nagre-regenerate sa kanilang mga katawan. So, nang ibig sabihin nun, sila ay nag-self-cleaning. So, kung tayo, ang ating utak ay mula pa madaling, albawa ako, alas 5 gigising, no, si Tita Bits, alas 5 gigising, mula alas 5, alas 6, hanggang sa magnap ng kaunting oras, mga 30 minutes, no? Sa hapon, magnap ako, nagpa-power nap ako sa hapon. Nagbi-break ako sa opisina, nagpa-power nap ako. Tapos, diretso na naman yan, oh. Hala, sige, tuloy na naman. 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, yan, pahinga na, dinner na yan, o pahinga, nag-relax lang kami diyan sa sala, ganyan, nanonood ng mga palabas, kung ano-ano, habang nagre-relax, okay? Tapos yun, 1 hour yan, after 1 hour, mga 8 something,
Okay, mag-usap na kami niya, Tito Brian. Antok na ako, Tito Brian. So, matulog na ako. O, sige, makinig na tayo sa salita ng Diyos. Makinig sa salita ng Diyos. Mag-share sa Word of God kung itong mga ganito, ganyan-ganyan. Magkatapos ay mag-pray na. Katapos nun, ayan na. Good night everyone. Mag-brush teeth at lahat. O, tulog na. See? Kasi kailangan nating ingatan ng ating katawan. Ang iba pang mga bagay na hindi natin nagawa, bahala na ang Diyos dyan. Bukas ka naman sapagkat ang aking katawan ay nagsasabing pahinga na. So ang aking puso, ang aking lungs, ang aking kidney, ang aking stomach, ang aking liver at lahat-lahat ay magpapahinga na rin yan. At doon sa kanilang pagpapahinga, sila rin ay naglilinis sa kanilang sarili. So, bigyan natin ng chance ang ating mga internal organs na malinis ang kanilang sarili. Nang sa ganon, hindi sila ma-exhausted sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng kinakain natin. At kailangan tayong mag-dehydrate o mag-hydration na ibig sabihin nun ay uminom tayo ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate ang ating mga internal organs. So, yan ang ating gawing prinsipyo mga ka-Team Jesus sa bawat araw, sa bawat gabi. Matulog tayo kung ang ating utak ay pagod na, hindi na yan siya masyadong nakakaisip. Kahit napilitin man natin yan, idadrag pa natin ang katawan natin, useless pa rin yan, less ang ating productivity. Subalit kung tayo ay matulog muna, magpahinga na muna, gising ka ng maaga, mas magbuti ang iyong productivity, mas mabilis kang makapag-isip, lalo na yung mga estudyante dyan. So, kung pagod na kayo, buong araw kayo nag-aaral, ganyan, ipahinga na ninyo ang inyong mga utak. At pagkatapos, gigising kayo ng maaga, saka kayo mag-memorize. Ay, yan ang ginagawa ko dati nung ako'y nag-aral pa. Kaya, to God be the glory, ang aking mga grades ay 1.0, 1.1, 1 point ganyan, no? So ang aking general average mula sa first year hanggang nag-graduate ako is 1.2. To God be the glory. So gano'n no, mga ka-Team Jesus, kung ayusin natin at i-manage natin ang ating oras at kung ano yung tama, yun ang ating gawin, no? Hindi pwedeng i-drag natin ang ating katawan. So, dito na tayo sa salita ng Diyos. Kaya kailangan na ingatan ang katawan sapagkat isa lang ito at kung gusto nating magamit tayo sa Panginoon, dapat ay ingatan natin. So, dito na tayo. Nakabalik tayo sa Diyos dahil kay Kristo. The ministry of reconciliation. Kaya nga, mayroon tayong reconciliation, restoration of our relationship with God Almighty. So ngayon ay 3:28, 24. Ayan. Kaya kung ano pa man yung mga bagay-bagay dyan na mga sa Facebook, mga ganyan, wala na akong time dyan. I'm tired, matulog na ako. Mahalaga ang aking katawan. Okay, dito tayo sa 2 Corinto chapter 5. Verses 11 to 21. 11 to 21. Basahin na natin mga ka-Team Jesus. Nakabalik tayo sa Diyos dahil kay Kristo. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, ginagawa namin ang lahat para mahikayat ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao, at umaasa akong alam din ninyo ito. Hindi dahil sa ibinibida na naman namin ang aming sarili, kundi dahil gusto namin na may maipagmamalaki kayo tungkol sa amin. Para may maisagot kayo sa mga taong pumupuri lamang sa mga bagay na panlabas
at hindi sa nilalaman ng puso. Kung magmukha man kaming nasisiraan ng bait, ito'y para sa Diyos. At kung kami naman ay matino, ito'y para sa inyong kapakanan. Yan ay nasa 13. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya maituturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay, ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabubuhay para sa kanila. Kaya ngayon, hindi na namin tinitingnan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Noong una, ganoon ang pagtingin namin kay Kristo, pero hindi na ngayon. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yan ay nasa 17 na 2 Corinthians. Chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sinumang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. At ito nga ang aming ibinubalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami, ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituturing tayong matuwid ng Diyos. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Thank you, Holy Spirit. Si mga salita, magsalita po kayo ngayon. Kausapin niyo po ang bawat isa. Kung ano man po ang aming mga sitwasyon, ano man po ang aming mga pagtatanong, ano man po yung aming mga doubts, pagdadalawang isip, linisin mo, linawin mo po, banal na Espiritu, sa pamamagitan ng iyong mga mensahe sa oras na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, so dito ngayon, ang mensaheng nais naman iparating ng banal na Espiritu ay ang ating reconciliation sa Diyos Ama. Dahil alam na natin na tayo ay nagkasala, ang ating ancestor na si Adan ay nagkasala, no? Adan at Eva, sila ang mga unang taong nilikha ng Diyos at nang dahil sa kanilang kasalanan ay tayo nga ay nagkasala din. Nagkaroon tayo ng likas na pagiging makasalanan. At dahil doon, kagaya ng nangyari kay Adan at kay Eva, sila ay nahiwalay. Ang kanilang relasyon sa Diyos Ama ay nahiwalay ng dahil sa ginawa nilang kasalanan. Okay? Alam na natin yan na si Adan ang nagdudulot ng kamatayan ng tao. Samantalang
si Kristo ang Diyos na nagpakatawang tao, saya yon ang si Kristo, ang anak ng Diyos na nagpakatawang tao. God and Jesus are one. God the Father and Jesus are one. Pero unique ang nangyari kay Panginoong Kristo sapagkat siya ay isinilang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, He is God. He is God. Pero ang iba hindi naniniwala niyan. Pero kahit na, alam niyo mga ka-Team Jesus, yung mga debate, yung mga filosofiya at iba pa, no? Ang salita ng Diyos ay ibabahagi, ang sabi sa salita ng Diyos, go to the world, share the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi naman sinasabing go to the world and argue and debate about my word. No. Ang atin is, this is the absolute truth. Ito yung sinasabi sa salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka naniniwala nito, so be it. Kung ang pinaniniwalaan mo ay ito si Muhammad, si Muslim, whatever, Quran, let it be, I respect you. Pero wag mong i-insist sa akin ang iyong pananampalataya. You share it, I will listen. You listen, I will also share. Kung hindi tayo magkasundo, let it be. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi ito ibinigay upang ating pagtatalunan, kundi upang ating ibahagi. Kung sino man ang hindi maniniwala nito, wala tayong magawa. It is only in the hands of the Holy Spirit na itong mga taong ito ay maniniwala sa mga sinasabi natin. Kaya nga, pinagdadasal natin. Holy Spirit, lead me. Sino po ang gusto ninyong ibahaginan ko ng salita ng Diyos? Sino po ang karapat-dapat? Nang sa ganoon, hindi masasayang ang ating effort, ang ating oras, sa pagbabahagi sa salita ng Diyos. Hinihingi natin sa Holy Spirit ang gabay, yung discernment. Kasi ang Holy Spirit, mga ka-Team Jesus, mayroon yan siyang prompting. Pag nagpo-prompt ang Holy Spirit na nagsasabi sa atin, you speak. Sa taong yan, you speak. Yan ang ibig sabihin yan, na saka ka pa magsasalita. No? Na ibig sabihin, itong taong ito, ay hinog na siya, itong taong ito ay yun ang kanyang hinihintay, na may isang taong magbigay sa kanya, magpahayag sa kanya, sa kanyang sitwasyon na ganito. May isang taong ipapadala ang Diyos upang maliwanagan siya sa sitwasyon niya na ganito, ganyan, and then tatanggap siya kay Panginoong Kristo. Kaya hindi tayo basta-bastang nagbabahagi sa salita ng Diyos na, uy, may mga ano dun, ibahagi ko yun. Kasi hindi mo alam ang mga kaluluwa, ang mga espiritu ng mga taong yan. It's only the Lord, it's only the Holy Spirit who knows kung sino ang mga taong ito. So, this is the truth. Kung ayaw nilang maniwala, wala na tayong magawa dyan. Pero alam kong aking pinaniniwalaan, kapag maibahagi natin ang salita ng Diyos, tatanggap o hindi ang taong yan. Ang Diyos na ang bahala dyan. Pag sinabi ng Holy Spirit, magsalita ka, at itong mga taong ito ay hindi makikinig sa'yo, wala ka na dyan. Ang Holy Spirit nang bahala dyan. Huwag kang magalit. Huwag ka rin makapagtalo. Huwag kang magalit sa mga kaibigan mo. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Ganyan na mawala na ang inyong mabuting relasyon dahil doon. This is the truth. Ito ang aking pinaniniwalaan. Ang salita ng Diyos ay nagsasabing ganyan. Ayaw maniwala, di okay. Pero tandaan natin, ang salita ng Diyos, once ito ay naibahagi natin, it will never come back void. So, ang salita ng Diyos, once ito ay ating nilabas, okay? Nilabas natin ang salita ng Diyos, binahagi natin ang salita ng Diyos,
ipinalipad natin ang salita ng Diyos, ito ay hindi babalik sa Kanya na hindi ma-accomplish ang Kaniyang plano. Pero kailangan tayong magkaroon ng discernment. Kung tayo ay nakikipag-usap sa isang tao, pag may prompting ang Holy Spirit, you speak. Ayoko Holy Spirit, dahil di ko naman na-memorize ang Biblia, hindi naman kailangan yan. It is the Holy Spirit who will going to speak through you. Hindi tayo, kagaya ko ngayon, halimbawa. Pinag-aaralan ko ba ito sa loob ng ilang linggo na may ibang mga preachers na nagsasabing wala akong tulog kasi hinihintay ko pa ang revelation ng Holy Spirit na ganito, ganyan. No. Impronto itong ating mga ginagawa sapagkat busis lang ako. Pag sinabi ng Holy Spirit, magsalita ka. Yes, Holy Spirit, dire-diretso niyong naririnig ang mensahe ng Diyos na walang filter. Itong ating ginagawa ay walang filter. Walang edit-edit. This is it. Live. Dahil ako'y naniniwala na boses lang ako ng Diyos, boses lang ako ng banal na Espiritu. As we welcome the Holy Spirit, siya ang mangungusap sa atin na mararamdaman natin, wow, ganito lang kasimple ang salita ng Diyos. Bakit dati ay hindi ko naman to naiintindihan? Nababasa ko pero hindi ko naiintindihan. Pero ngayon, bakit ganun kasimple lang? Sapagkat dahil yan sa kilos, sa himala ng banal na Espiritu. Hindi natin alam kung lahat ba tayo, kayo ba ay nakakaunawa o binuksan ng banal na Espiritu ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso upang maintindihan ninyo ang mensahe niya. Hindi ko alam. It's only Him. Ang aking role is to be here to speak the Word of God. This is the truth. So, alam natin na si Adan ang naging dahilan upang ang tao ay mamatay. Supposed to be si Adan at si Eva na ginawa ng Diyos. Sila ay mga immortal, hindi sila namamatay. Subalit dahil sa kasalanan na nangyari, ay nagkaroon sila ng kamatayan. Tinaan yung kamatayan ni ang tagal-tagal, mayroon nga sa lumang tipan, mayroong ngang nabubuhay ng 999 years. So, biruin niyo yung 999 years na nabubuhay ang isang tao, almost a century. Kasi nga, dapat sana si Adan at si Eva ay eternal yun, ay immortal yun, hindi yun namamatay kagaya kay Diyos Ama. No? Pero dahil pumasok ang kasalanan ng dahil sa fallen angel na si Satanas, no? Kaya nagkaroon ng kasalanan, naminana natin yung kasalanan na yun si Adan. Kaya dahil tao ang nagkasala, kailangan na tao rin ang tutubos. Hindi pwede na ang tao nagkasala, ang anghel ang tutubos sa mga taong nagkasala. No. Redemption. Ang redemption ay tao ang nagkasala, tao rin dapat ang tutubos. Hindi ang hayop. Noong sa lumang tipan, kung sila'y nagkasala, ang itinutubos ng kasalanan, ang ipanlilinis ng kasalanan, ay ang dugo ng mga hayop. Atonement. Ang atonement. So, yun yung panglilinis sa kanilang mga kasalanan. Kaya nagpapadugo. No? Ino-offer yung dugo. Pero sa bagong tipan, ang atonement na ginawa ng Diyos Ama ay hindi na ang mga hayop. Sapagkat ang hayop ay hindi naman tao. Tao ang nagkasala, sa makatuwid tao ang dapat na maging kapalit nito. Ang maging atonement o kaya sacrificial offering. So, ang nangyari doon, kaya nga pinadala ng Diyos John 3:16, no, ang kaniyang kaisa-isang anak upang
kung sino man ang maniwala ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ibig bang sabihin nito ay hindi tayo mamamatay? No. Mamamatay tayo ng dahil sa ating na-inherit na pamanang kamatayan mula kay Adan. Kaya nga, si Panginoong Hesukristo ay namatay din. Sapagkat siya ay itinuring na tao. Siya ang sacrificial offering. Kaya namatay siya. Kailangan siyang mamatay nang sa ganoon ay yung ating pagiging makasalanang tao na talagang mamatay tayo, yun ang sumpa, yun ang curse ng kasalanan ginawa ni Adan at ni Eva. Mamamatay ang tao. Kaya namatay nga si Kristo. Subalit, ang akala ng demonyo dahil namatay si Kristo, victory na si demonyo dahil namatay si Kristo. Kaya matahimik ang mundo, tahimik. Nung namatay si Kristo, albawa, Biyernes, tapos Saturday, kaya nga sinasabing Black Saturday. Yung Friday ng Holy Week, kaya nga Holy Friday, dahil doon natin siniselebrate ang huling yugto ng buhay ni Kristo bilang tao. Diba? Sa Kalbaryo, doon sa cross. Nagre-reflect tayo dyan. So, hindi mahalaga dyan kung anong mga niluluto ninyo dyan, mga binignit, mga biko, at iba pa. Kasi ang iba ay nagumuri na naman, nag-aalala, ano bang gagawin ko? Wala akong pambili ng binignit. Wala akong panluto ng pambili ng biko. Wala. Hindi yan, mga ka-Team Jesus, ang mahalaga. Hindi yan ang kahulugan ng Holy Week. Ang kahulugan ng Holy Week ay ang ating relasyon kay Panginoong Hesukristo. Sinabi dito sa salita ng Diyos, the reconciliation of man and God. The reconciliation. Na ibig sabihin nun, ang ating relasyon mula sa pagiging makasalanan ay nagkaroon ng reconciliation o ang muling pagbabalik natin sa Diyos Ama nang dahil sa sakripisyong ginawa ni Kristo. So, kailangan siyang mamatay. At dahil siya ay namatay, tayo rin ay mamamatay. Pero muli tayong mabuhay kagaya ng ginawa o nangyari kay Kristo. No? May Holy Friday, may Black Friday dahil pag Black Friday, ang demonyo ay nanaig dyan. Ang akala ng demonyo, ano siya? I am the winner! Oh. So, sinasabihin niya ang Diyos Ama, ay mali ka. Namatay ang iyong anak. No? Kaya, pagdating ng linggo, Resurrection Sunday. Kaya ngayon ang pakahulugan ng Resurrection Sunday. Pero tingnan ninyo ang kaaway ng Diyos, ang demonyo. Easter Sunday na naman. Si Esther ang nakilala sa Holy Week sa halip na si Jesus. Ang kagalingan ng Diyos Ama. So, hindi na nanatiling patay ang anak ng Diyos. Siya ay muling nabuhay. He was resurrected. Kaya nga, Resurrection Sunday ang tawag doon, mga Kristiyano. Dito sa Amerika, kahit anong gagawin, Easter Sunday pa rin. Dahil yun ang nakasanayan. But that is a deception from the enemy. It's Resurrection Sunday. Jesus has risen. Jesus is risen. No? Hallelujah. So, tayo ay namatay ng dahil kay Adan. Subalit sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay muling naiugnay sa Diyos Ama. No? Ang sabi dito, no? Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yan ay nasa 2 Corinto chapter 5, verse 17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya.
Nandito tayo sa 18, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. O see? Ito ay gawa ng Diyos Ama upang manumbalik ang ating relasyon sa Kanya na tayo ay nahiwalay ng dahil sa kasalanang ginawa ni Adan. Kaya si Jesus ang bagong Adan na kung saan siya ang nagkaroon ng redemption. So we are redeemed by the blood of the Lamb of God. So dapat ang focus diyan sa Holy Week ay hindi si Esther, kundi si Jesus. Jesus is risen. Jesus is resurrected. He conquered death. Sapagkat hindi siya nanatiling patay, siya ay muling nabuhay. At yon ang naging dahilan kung bakit tayo ngayon ay nakakaranas sa kaawaan ng Diyos Ama dahil siya mismo ang nag-ugnay sa atin, di ba? Tayo ay mga branches na walang buhay. At ang mga branches na ito ay pinili ng Diyos, kinuha tayo ng Diyos, He picked us up, at inugnay tayo sa buhay na puno, na ang punong ito ay si Panginoong Hesukristo, upang sa ganoon, yung crafted, we are crafted, we are grafted, Alam natin yung grafting, no? Yung pagtagtatanim tayo. We are grafted kay Panginoong Hesukristo. Sealed by His blood. Nang sa ganoon, ay wala nang pwedeng kumawala, wala nang pwedeng umalis o tumanggal sa atin sa presensya ng Diyos. No one can separate us from the love of God. Not even death. Not even trials, not even disaster whatsoever. No one can separate us from the love of God because of Jesus Christ, who shed His blood at the cross for the redemption of our souls. He is the perfect atonement, sacrificial offering of our sins to restore our relationship with God the Father. Hallelujah. So, siya ang perfect offering ng Diyos Ama. Nang sa ganoon tayo ay maibalik ang ating relasyon sa Diyos Ama. So, si Kristo, kaya nga, no other way. There is no other way. Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Yung iba, ang hirap paniwalaan. Yung iba, ayaw nilang maniwala na si ganyan. Wala tayong magawa. This is what I believe. If that is what you believe, so be it. But this is what I believe. I share it to you because I love you. If you do not agree with me, let's respect each other. Pero dahil ako ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay buhay, at kung ito man ay maibahagi, it is like a two-edged sword that will penetrate into the deepest part of the heart. So kung naibahagi na natin lang, sabi ng Holy Spirit, you speak. Yes, Holy Spirit. Magsalita ka. Maaring ang taong yan ay hindi man magsasabi dahil nahihiya siya or may pride siya. Pero dahil yon ang sabi ng Holy Spirit sa iyo, you speak, in His perfect time, magugulat ka. Ang taong yan ay mababago. Ang taong yan ay tatanggap kay Panginoong Hesukristo. O hallelujah. Ganon ang ating rule, mga ka-Team Jesus. Hindi tayo nagmamayabang na tayo mga Kristiyano. Ang ipinagmamayabang natin ay ang kabutihan ng Diyos Ama. Na nang dahil sa pagmamahal sa kaawaan ng Diyos Ama, tayo ay nabigyan ng pagkakataon na pagkakataong muling maibalik ang ating relasyon
sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Kaya hindi tayo nagmamayabang, kundi puno tayo ng gratitude, puno tayo ng pagkababaang loob. Father God, napakabuti niyo po. Maraming salamat po. Kung babalikan ko yung aking buhay, yung aking dating buhay na ganito, walang kapayapaan, ang gulo ng buhay ko. Tinituring kong sarili ko na ako'y Kristiyano, pero hindi ko nararanasan ang totoong pagiging Kristiyano. No? Subalit ngayon, nakikita ko, Lord Jesus, thank you po. Napakabuti niyo po. Thank you. At isa ako sa iyong mga pinili upang makilala ko ang katotohanan, upang makilala kita, upang maging personal kitang makilala at magkaroon ako ng personal na relasyon sa iyo. Maraming salamat po dahil sa pamamagitan mo, muling nagkaroon ako ng kaugnayan sa Diyos Ama at isa na ako sa tinatawag na my son, my daughter, at natatawag ko na ang Diyos Ama ng Abba Father. Ano? So kung babalikan natin ang ating nakaraan, oh God, you are so good. The more tayong magpakumbaba sa Diyos, the more tayo na naging full of gladness and full of grace, full of gratitude. Bakit? Kung hindi ba, yung utang na loob natin sa Diyos ba, kung hindi natin yung nakakalimutan, kung palagi nating iniisip yun, Lord, I am forever grateful to you. Isa ako sa pinili mo. Isa ako sa nakaranas ng iyong pagmamahal, ng iyong kaawaan. I don't deserve you. Pinili ka ng Diyos eh. Pinili tayo ng Diyos eh. We don't deserve. But because of the grace of God, John 3:16, nang dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. Kaya isa tayo sa mga pinili ng Diyos. Kita niyo yung iba? Yung mga Muslim, kung ano pang mga relihiyon, nakikipagdebate sila, nakikipagtalo sila. Kawawa eh. Wala sa kanila ang karunungan ng Diyos. Wala sa kanila ang karunungan ng Diyos. Hindi nila naintindihan. Kasi hindi binuksan ng banal na espiritu ang mga isipan nila, ang mga puso nila. We are so blessed. We are so blessed. Hindi tayo fortunate. Oh, you are so lucky. You are lucky. You are fortunate. No, we are not fortunate. We are not lucky. We are blessed because we are one of the chosen. The chosen, yun ang tawag sa atin. We are chosen to be, no? To be of service to the Lord. Kaya nga, pag naiintindihan na natin ang salita ng Diyos, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na makapagsilbi tayo sa Diyos sapagkat hindi lahat ng tao ay binibigyan niya ng pagkakataon ng pribilehiyo. It is a privilege to be of service to the Lord Jesus Christ. Sapagkat hindi lahat ay pinili ng Diyos. Marami ang tinatawag pero few are chosen. Marami, alik kayo, makinig kayo. Pero ay ilan lang tayo dito. Few are chosen. Kaya huwag nating sayangin ang pribilehiyo na isa tayo sa mga pinili. Huwag nating tingnan, huwag nating i-focus ang ating mga sarili sa ating mga kahirapan, sa ating mga sitwasyon sa buhay. Kundi itong kahirapan na ito, itong sitwasyon na ito sa buhay natin, ito dapat ang ating stepping stones upang mas lalo pa nating ipalapit ang ating mga sarili sa Diyos, ang ating mga pamilya, mas lalo pa nating ipalapit sa Kanya, mas lalo tayong magpapakumbaba sa Kanyang kaharian, sa Kanyang trono. At hilingin natin ang Kanyang basbas, ang Kanyang blessing, ang Kanyang gabay.
No? Huwag tayong mawala sa Kanya nang dahil sa kahirapan. Dapat yung kahirapan na yun, yung kapaguran natin at lahat, we will rest in the presence of the Holy Spirit. Come to me, all of you, who are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Ito bang aking mga pinagsasabi ngayon? Ay pinag-aaralan ko yan, kailangan kong i-memorize yung mga yan para pagdating sa live ay hindi na ako kagaya ng mga newscasters. Ang mga newscasters, meron yan silang sa harap nila, meron yan silang mga, binabasa nila ba sa TV, binabasa nila habang sila ay tumitingin sa screen, binabasa nila yan, ganyan. Pero si Tita Vits, no, hindi ako nagbabasa. Ito lang ang aking batayan at ang gabay ng banal na Espiritu kung ano ang kanyang mga sasabihin. Kusang lumalabas sa bibig ko kung ano ang gusto niyang pasabi sa'yo, sa atin. Sapagkat siya ang nangungusap. Wala nga akong alam kung anong sasabihin niya ngayon O ngayon, nagre-reveal siya, no? Hallelujah. Because we acknowledge the Holy Spirit. He honors our request. Holy Spirit, welcome. Holy Spirit, mangusap po kayo. Buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang iyong mensahe. Hindi maintindihan ng iba Yung restoration na ginawa ng Diyos Ama. Restoration na ginawa ng Diyos Ama, hindi niya maintindihan ng iba. Pero kung bukas ang ating mga isipan, makikita natin, ganun lang kasimple yun. Si Adan nagkasala, kaya nasumpa sila, sa halip na walang kamatayan, nagkaroon ng kamatayan. Upang ma-redeem tayo, upang ma-restore ang ating relasyon sa Diyos Ama dahil sa kasalanan ni Adan, pinadala niya ang kanyang anak, siya na Diyos, ay nagpakatawang tao upang ang tao rin ang magiging kapalit ng pagkakasala ng isang taong ito. Adan, Jesus. So si Jesus ang naging Lamb of God, the perfect atonement of our sins. Nang sa ganoon, itong kasalanan na ito ay mabalutan ng dugo ni Kristo at ang tao ay malinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at muling maibalik ang kanyang relasyon sa Diyos Ama. Muling maibalik. Kaya tayo, itong sa kalagitnaan ng relasyon na yan si Kristo. Ang muling nag-ugnay sa Diyos at ng sa tao. That's how simple. Ang ating redemption. Pero hindi yan naiintindihan ng iba. Hindi, naguguluhan sila. Kumpara sa kanila, ayokong magbasa ng Biblia kasi nalilito ako, naluluko ako, komplikado Hindi komplikado ang salita ng Diyos kapag ang banal na Espiritu ang nagpapahayag nito. Napakasimple ang salita ng Diyos. Pero pag hindi natin ito naintindihan, walang gabay ng banal na Espiritu, kaya nalilito tayo, hindi natin maintindihan. Ay, ano ba yan? Ang hirap naman yan intindihin. Paano nangyari yun? Hallelujah. Dahil tao nagkasala, tao dapat ang magiging sacrificial offering, nang sa ganoon ay malinis tayo. Ang dugo ni Kristo ang naglinis sa atin. At kung sino man ang maniniwala kay Panginoong si Kristo, sundin kung ano man ang kanyang mga ginawa. Yun, nalinis tayo. Kaya nga, kagaya kay Kristo, di ba, nagbaptismo siya sa tubig. Kaya kailangan nating magpabaptismo sa tubig. Saka pa natin mararanasan ang presensya ng banal na Espiritu. Kasi,
our God is true to His words. Hindi niya pwedeng i-compromise ang kanyang mga salita. Si Isaiah ay nag-prophesy hinggil tungkol kay Panginoong Jesucristo na ito ang kanyang gagawin. Hindi pwedeng hindi gawin yun ni Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang demonyo, magsasabi yan sa Diyos Ama, kagaya ng ginawa niya kay Job, di ba? It's a challenge ni Satanas ang Diyos Ama na, sabi, hindi ka naman pala totoo sa mga salita, sinungaling ka naman pala dahil ganit. Sabi ni Isaiah, mangyayari yan sa ganyan, no? Prophecy yan na finulfill ng Diyos Ama sa New Testament. Pero hindi mo man pinabaptismo yung anak mo diyan sa tubig. Yun ay sabi ni Isaiah, ibaptismo sa water. Di ba? Kaya ginawa yun ni Panginoong Jesucristo. Although He is God, He doesn't need to do that. But He has to because He become a man to be sacrificed for man. Naging tao siya para maging sakripisyo sa tao upang ang tao ay manumbalik ang kanyang relasyon sa Diyos Ama. Kaya nga, reconciliation ministry. So tayo, ang ginagawa natin mga katindisas, sa pagbabahagi sa salita ng Diyos, ginagawa natin ang reconciliation ministry. Na itong ating mga pamilya, itong ating mga asawa, mga kaibigan, kung sila ay muling tatanggap kay Panginoong Jesucristo, nagkaroon na ng reconciliation ministry at mabuo lamang yan kung publicly declaring na si Panginoong Jesucristo ang kanilang Diyos at tagapagligtas at nilinis na ng tubig ang kanilang kasalanan. That's it. At we will be sealed by the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ang ating silyo. Na nandito na siya sa mga puso natin. Kaya magamit na tayo ng Diyos Ama sa Kanyang kaharian. Bakit? Malinis na tayo Kaya wag nating isang tabi o kaya walang bahala ang water baptism. It's crucial. Gusto mong magamit ka sa Diyos Ama? Kailangan mong magpabaptismo sa tubig. Anong kasimple yun? That's how simple. Dapat sana kung pagkatapos nakatanggap ka kay Panginoong Jesucristo, na intindihan mo ang nangyari sa Kanya, dapat sana ay nagpabaptismo ka na sa tubig. Pero anong ginawa mo? Wala ka You take it for granted. Okay lang. Anyway, save na ako. Ganito, ganyan No, it's not enough. No? Hindi lang yun sapat na nakatanggap ka kay Panginoong Jesucristo. Ganun lang ba ginawa ni Jesus? No. Nagpabaptismo siya sa tubig. In preparation of the ministry, His ministry here on earth. Kaya hindi tayo pwedeng magsilbi sa Panginoon na ganito, ganyan, kung hindi tayo nabuo, kung hindi tayo kompleto. Yung iba dito sa atin, we took it for granted. Okay lang, Ang importante na ganyan, nakikinig ako sa Word of God, no. Hanggang ganun ka na lang ba? Ikaw ay isang fig tree na walang bunga. Sa loob ng ilang taon ka nang nandito na nakikinig sa salita ng Diyos. Sino ang iyong naging bunga? May bunga ka ba? Wala kang bunga. Sapagkat hindi ka panalinis sa iyong mga kasalanan dahil hindi ka nagkaroon ng water baptism. Kung mayroon ka man, kung tapos ka na ng water baptism, you took for granted your water baptism, hindi mo inacknowledge ang banal na espiritu, kaya hanggang ngayon, wala ka pa ring bunga. Anong mangyayari sa mga walang bunga? Ang sabi ng master, patayin na ang punong yan dahil 3 taon na yan. Ang laki ng katawan. Ang daming mga dahon na akala mo ay may hitik sa bunga, pero tingnan mo, ni isang bunga wala. Mga Kristiyanong ipokrita. Akala mo santo, akala mo relihiyosa, pero ni isa walang bunga. Yung kanilang mga pamilya, hindi man lang nila nabahaginan sa salita ng Diyos,
Hindi makikitaan ng pagbabago ang kanilang mga pamilya sa kanila? O, no? Huwag nating hintayin na tayo ay maputol. Huwag ninyong hintayin na kayo ay maputol. We need the boldness, we need the courage of the Holy Spirit, but it will not happen kung hindi tayo nabaptismo sa tubig. No? Gagawin tayong panggatong doon sa impyerno pag wala tayong bunga. Kailangan nating mamunga. Paano tayo mamunga? Wala sa atin ang banal na Espiritu. Wala sa inyo. Ako, it's in me. That's what I believe. Pero kayo, nasa inyo na ba ang banal na Espiritu? No, I don't think so. Ang nasa inyo ay ang kaawaan ng Diyos. His grace and His mercy. It's not the anointing of the Holy Spirit. Kayo dyan, na nabaptismo na sa tubig, hanggang ngayon, wala pa rin kayong bunga, ginagawa nyo sarili nyo, nagpapaganda lang kayo dyan sa sa Facebook, dyan sa mga my story ninyo, ang gaganda-ganda ninyo. Para kayo mga fig tree, na ang gandang tingnan, puno ng mga bulaklak, puno ng mga dahon, pero walang bunga. Kaya anong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa fig tree na yon? Sinumpa niya ang fig tree na yon dahil nagutom siya, uhaw siya. Uhaw siya sa mga taong magpupuri sa Kanya. Uhaw siya sa mga taong tumanggap sa Kanya, naniniwala sa Kanya. Pero nang tingnan niya ang buhay mo, wala kang bunga. Puro ka pang papaganda sa sarili mo, pero wala kang naging bunga para sa kaharian ng Diyos. So, anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ni Panginoong Jesucristo? Sinumpa niya ang fig tree. Mula ngayon, hindi ka na magbubunga, hindi ka na mapapakinabangan ng tao. Kaya ano nangyari sa fig tree? Natuyo. Pag natuyo na ang kahoy, saan na? Anong gamit ng kahoy? Wala. Gamit ng kahoy, panggatong, para makapagluto ang tao. Ganyan na tayo. Walang kwenta. Kaya tayo na nakakaalam sa katotohanan, tayo na binuksan ng Holy Spirit ang ating mga puso, huwag nating sayangin ang pribilehiyo. Kung ikaw ay nabaptismo na at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagagamit ng Diyos, something is wrong with you. Carnal Christian ka, ang iniisip mo ay ang nandito sa mundo, kung anong mga ganito, kung anong mga ganyan lang, sa halip na ang isipin mo ay yung makalangit, ano ang gamit ko dito sa lupa, nang sa ganoon ay mabigyan ko ng kapurihan ang Diyos Ama. We have to welcome the Holy Spirit. So, wag mong sayangin ang pribilehiyo na isa ka sa nakaunawa sa salita ng Diyos. Kasi hindi lahat, no? Hindi lahat ay tinawag ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nakaunawa sa Kanyang salita, isa ka sa mga tinawag niya. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na yun. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na binigyan tayo ng pribilehiyo na maintindihan ang Kanyang salita. Naging malinaw na sa atin, no? Na tayo ay makasalanan ng dahil kay Adan. Tao ang nagkasala, sa mga katuwid dapat tao rin ang mag-restore, manumbalik. Kaya iyon ang papel ni Panginoong Jesucristo. The Word become flesh, kaya siya ay naging tao. So, naging anak siya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo doon kay Virgin Mary. No? Ayan. So, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ang tao na makasalan ay nabalutan ng
dugo ni Kristo, at nang dahil ito'y nabalutan na sa dugo ni Kristo, ang kanyang maputik na kaanyuhan ng dahil sa kasalanan ay wala na, nalinis na, hindi na nakikita ng Diyos Ama. Ang nakikita ng Diyos Ama ay ang kanyang anak na si Kristo na nagpakamatay para mailigtas ang mga taong naniniwala sa Kanya. John 3:16. We are redeemed by the blood of Jesus. And let the redeemed of the Lord sing so. Let the redeemed of the Lord sing so. Let the redeemed of the Lord sing so. I redeemed, praise the Lord. Yun. We are the redeemed. We were restored by the blood of Jesus. Ang ating relasyon sa Diyos Ama ay nanumbalik na. Pinanumbalik niya ng dahil kay Kristo. So, ang nakikita niya sa atin ngayon ay hindi ang ating makasalanang pagkatao, kundi ang nakikita niya sa atin ngayon ay ang kanyang anak na si Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tayo, we are called Christians. We are called Christians. I am nothing without Christ. So, ang makikita sa atin ay hindi ang ating kitayo, kundi ang makikita natin ay si Kristo. Kaya nga, we are aiming to be Christ-like attitude. So, ang ating pinapangarap ay magaya tayo kay Kristo. Ang ugali ni Kristo, ang ugali ni Panginoong Jesucristo, Christ-like attitude. Ang ating pangarap, ang ating desire. Kaya wala tayong pagmamayabang, wala tayong pagmamalaki. Bakit? Si Kristo, He is a very humble person, a very humble man. Kaya ganun dapat tayo. Hindi nangangulugan na tayo mga Kristiyano. Akala mo kung sino tayong umaasta. No, it's not. Hindi ganun ang mga Kristiyano. No? So, dapat yun ang ating itatak. We are Christians. Believers of Christ Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, maraming salamat po. Napakasarap ng iyong mga salita. Pakinggan. Salamat sa iyong pagbukas sa aming mga isipan. Salamat sa iyong pananalita sa oras na ito. To you be all the glory and honor, Father God, in the name of Jesus. Holy Spirit, thank you. Thank you po. At kami ay nakaunawa na naman sa iyong salita. Salamat at naintindihan namin na i-restore ang aming relationship sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Oh, hallelujah. Salamat sa dami-dami ng mga tao sa mundo. Isa kami sa iyong mga pinili upang maintindihan namin ang mensahe. Upang maintindihan namin ang katotohanan at isang malaking pribilehiyo sa amin na magamit mo ang aming mga buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Holy Spirit, tulungan mo po ang aming mga kapatid na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nabaptismo sa tubig. Convict their hearts to do it ASAP. Na hindi po sila mag-daily-daily, hindi po sila hindi nila i-take for granted ang water baptism. Kundi gawin na nila as soon as possible, Holy Spirit. Lead them and guide them, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po. Gamitin mo ang aming mga buhay. Holy Spirit, let your power be upon those already been baptized in water. Let your fresh anointing be upon us, be upon them, Father. In the name of Jesus, gamitin mo ang kanilang mga buhay, gamitin mo ang aming mga buhay nang sa ganun po ay mamunga kami. Mamunga kami, hindi kagaya ng fig tree na walang bunga at ito isinumpa ni Panginoong Jesucristo. Lord Jesus, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na nakalimutan namin na kami ay iyong pinili upang maging boses mo,
upang maging instrumento na maipahayag ang katotohanan sa sanlibutan, doon sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming paaralan, at kung saan man kami sa office namin, at kung saan man kami dinala. Maraming salamat, Lord Jesus. Gamitin mo ang aming mga buhay upang maging maging influence kami doon sa aming kung saan mo kami dinala, kung kami man ay mga guro, kung kami man ay nasa opisina, kung kami man ay estudyante, kung kami man ay ano man po ang aming mga trabaho. Father God, gamitin mo ang aming mga buhay, Lord. Give us the privilege, Father, to serve you. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin. To you be all the glory and honor. Bless us, guide us, strengthen us sa aming mga pananampalataya kay Kristo. Maraming salamat po sa iyong kaawaan. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, Diyos Ama. Nang dahil kay Panginoong si Kristo, nang dahil sa kanyang sacrificial offering, ay muling naibalik ang aming relasyon sa iyo, Diyos Ama. Thank you, Father God. Our Abba Father, thank you so much. We love you. We love you, Lord God Almighty. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Bless us and guide us, strengthen us and protect us as we declare that Jesus Christ is Lord. And as for us and our family, we will serve the Lord Jesus Christ. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! O diba? Sarap ng salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naintindihan mo ang salita ng Diyos, you are blessed. Ikaw ay pinagpapala. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataon. Wag sayangin ang pagkakataon na tayo ay makapagsilbi sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pag-join. Jesus loves us. Bye-bye.